What's up mga gaw? So ayun, panibagong video na naman yung gagawin natin ngayon. Kita nyo naman sa thumbnail kung ano yung gagawin natin ngayon. So gagawa tayo ngayon ng FPG. Hindi yung FPG na si yung action star. FPG is fermented plant juice. So gagawa tayo ng source of nitrogen. Ngayon, gagamit tayo ngayon ng mga matataas sa nitrogen. Kukuha tayo ng source of nitrogen kasi gagawa tayo ng fermented plant juice. So ito lang yung kukunin natin, yung mga dahon. Ayan mga gaw, ito na yung nakuha namin. So hindi lang isang klase yung gagawin natin. So kukuha din tayo mamaya ng malunggay. Kasi maganda taas din yung nitrogen content niya. Yung sa katawan ng saging yung kukunin natin. Doon tayo magbabawas. Kasi para may source din siya ng potassium. Additional ba? Ayan, ito na tayo ngayon. Gagawa tayo ng fermented plant juice, which is mayaman siya sa nitrogen. Meron tayo ditong kamote tops, which is dahon ng kamote. Kung nakikita nyo sa video kanina, yung kinuha namin, di ba? Sobrang napakadami talaga. So, ito na yun. Ito, kumuha din kami ng malunggay. Yung dahon ng malunggay. So, syempre, mag-additional din tayo ng source of potassium. Meron din tayo ditong banana stalks. Syempre, hindi mawawala yung pinaka-main ingredients, yung molasses. Yung molasses is, hiningi lang namin to sa agriculture dito sa amin. Libre lang siya basta may purpose yung paghingi nyo. So, sa amin kasi may purpose kami. Gumagawa kami ng mga organic fertilizer. Yung ratio na gagawin natin ngayon is 2:1. Yes, 2:1 yung gagawin natin ratio ngayon. So, meron tayong dalawang klase ng mga dahon, which is mataas sa nitrogen. So, itong dalawang to is 1/2 kilo na to sila. So, mag-additional din tayo ng source of potassium, kunti lang, meron din tayong 1/2 kilo. So, equivalent to 1 kilo. Lahat to na kinuha natin is 1 kilo na. Sa 1 kilo na mga dahon na kinuha natin is maglalagay tayo ng kalahati lang. Kasi kalahating kilo lang na molasses. Kasi hindi naman natin ito ubusin. Kasi tingnan mo naman, sobrang ang dami nito, mabigat pa. Malinis yung mga kamay natin kasi syempre, pag nagpe-ferment tayo, kailangan malinis talaga para hindi makontaminate yung piniferment natin. Para maganda yung kinakalabasan. Gamitin natin, meron tayong timbangan. Meron tayong lalagyan ng container. Ito natin ngayon is anaerobic, which is isisil natin. Pwede naman yung Manila paper. Ilalagay na natin sa container natin. Natin yung mga dahon. Kung nakikita nyo sa timbangan, meron na tayong kalahating kilo. So meron tayong kalahating kilo na source of nitrogen. Ito nalagay na natin lahat. Kilo natin siya. So, meron tayong 1 kilo. At ilalagay yung mga dahon is kailangan i-chop muna natin sila pira-piraso, lahat i-chop natin sila. So may 1 kilo na tayo. Lalagyan natin ng kalahating molasses hanggang sa magkalahati siya. Ayan, kalahati na. Siyempre halo-haloin lang natin to hanggang sa mag-combine silang lahat. Ayan, nahalo na natin yung fermented plant juice. So, ito na siya. Grabe, nahirapan ako mag-halo kanina. Kasi grabe naman yung lalagyan natin. Ayan. Meron ako dito mga bato. Ito. Pampabigat siya. Pampabigat para ma-press siya. Pero wala namang specific na kung gaano kabigat. Basta maano lang siya, matagadan lang siya. At meron tayo dito nylon screen. So, ito yung ilalagay natin sa ibabaw. Diba? So, ilalagay na natin siya sa ibabaw. Lalagyan natin sa ibabaw. Lalagyan natin ng bato. Lalagyan natin ng pabigat. Ayan, lalagyan natin ng pabigat. Ito na, nalagyan na natin ng pabigat. Kasi bababayan tapos magiging liquid to. Matutunaw yung mga dahon. Siyempre, bago natin takpan, pupunasan muna natin dun sa ilalim. So, ito na lang yung gamitin natin sa malinis na ito. So, pupunasan natin siya. Bawat gilid niya, punasan natin. Tatakpan na natin siya. So, isisil lang natin siya. Tatakpan lang natin siya ng mahigpit. Hindi natin kailangan siyang lagyan na plastic dito kasi grabe, sobrang higpit na niya. So, itong process na ginawa natin is anaerobic, which is wala talaga makakapasok na hangin. Pwede din naman aerobic yung gawin nating process. Yung Manila paper lang inalagay, tapos lagyan dito ng rubber band. Sa tingin ko kasi, mas maganda na yung anaerobic kasi mas tumatagal talaga yung life shelf niya. Halos umabot siya ng 1 taon mas higit pa kapag nasa maganda yung pagkaka-storage niya.
So, kailangan lang natin siya storage. Hindi na ulanan, na tago, hindi na arawan. Doon siya, especially sa bodega, doon lang natin ilagay siya sa bodega. No? Ito na nga yung fermented plant juice natin. Gagamitin to. Siyempre, gagamitin natin to sa mga madahon nating tanim. Kaya ako gumawa nito dahil nagtanim na naman ako ng mga pechay. Meron na tayong magagamit na concoctions. Source ng nitrogen. Ginawa nating fermented plant juice. Pwede po natin siyang lagyan ng label dito, date of production, kung kailan natin ginawa. Kasi 1 week, pag naging 1 week na siya, fermented na siya sa 1 week, pwede mo na siyang gamitin. Pero mas the best talaga pag umabot siya ng 1 buwan. Kasi ano na talaga yun, yung parang lutong-luto na talaga yun. Nalagyan ng label. So, meron na tayong fermented plant juice. So, ilalagay na natin siya. Doon muna sa bodega, ilalagay natin siya na hindi naaarawan. So, ayan mga ka-agri, nandito na yung fermented plant juice natin. So, linagyan ko na lang siya ng label. So, ito date of production. Meron tayo dito ng 11/28/2024. Yung total fermentation days niya is 7 days talaga. Pero, much better na paabutin nyo siya ng 1 buwan dahil doon na talaga siya doon na siya talaga na magiging liquid na talaga siya, magiging liquidized na talaga yung texture na ito yung mga dahon, matutunaw na siya pag 1 buwan na mahigit. Ayun talaga yung pinaka maganda. Pero sa 7 days, okay naman siya, pwede na siya dahil na-ferment na naman siya. Nga pala, yung dosage pala nito is 2 tablespoon per liter of water. So, ibig sabihin, sa 1 litro ng tubig, meron tayong 2 tablespoon. Ilalagay natin yung 2 kutsara ng FPG. Kung gagamitin nyo naman siya sa pag-spray or drench is 1 to 2 times a week. Pwede din naman a week lang or twice a week, pwedeng ganun. Yung ginawa nating FPG is natural growth enhancer po, tapos nitrogen fertilizer. Sa animals naman is natural growth enhancer. Pwede din siya sa hayop and animal. Kaya maganda talaga gumamit ng mga organic fertilizer. So hanggang dito na lang yung video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-click mo notification bell button para mas updated ka pa sa mga panibago kong mga videos kasi gagawa pa tayo ng iba pang concoctions. So ayan, hanggang dito na lang. Paalam!